Sa ikalimang taon ng aking relasyon kay Diego, kumalat ang balita tungkol sa kanyang pakikipag-engagement. Nakatingin ako sa kontrata na papalapit na sa pagtatapos, alam kong ang mainit na si Diego ay naging wala kundi isang hanay ng malamig na numero sa aking bangko. Umalis ako ng walang ingay sa gitna ng gabi at nagsulat ng maiksing liham. Mahal kong Diego, sa oras na mabasa mo ang sulat na ito, ang ating kontrata ay magwawakas na, hangad ko para sa iyo ang masayang kasal. 3 araw pagkatapos, habang masaya akong namimili, natagpuan ko ang kadena sa aking bukong-bukong sa gabi, sa dilim. Ang boses ng lalaki ay mababa at nakakatakot. Dayan, napaka-mabait mo. Nasa bingit na ako ng pagsugod kay Rich, masigasig kong bibilangin ang mga araw, 3 araw na lang, at matatapos na ang kontrata ko kay Diego ayon sa kasunduan. Bukod sa buwan ng allowance, makakatanggap din ako ng 5 milyong bonus sa katapusan ng 5 taon, 5 milyon, sapat na upang makapagpatuloy ng napaka-komportable sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ding dong, ang maliit na alarm clock na binili ko ay nagri-ring, nakastock ba sa hating gabi, napakaganda, 2 araw na lang, ay ni-reset ko ang alarm handang umingay ng 2 pang beses. Habang naglalaro ako rito, ang lalaking nasa likuran ko ay nagiging hindi na mapagpasensya. Ang kanyang mahinang boses ay tumagos sa hangin, "Baby, tumigil ka na sa paglalaro ng sira-sirang orasan na yan." Bago pa ako makapag-react, ang mahahabang braso niya ay umabot at hinayla ako sa kanyang yakap. Ang kanyang mga mainit na daliri ay humaplos sa aking mga mata at kilay. "Bakit ang saya-saya mo nitong mga huling 2 araw na ito?" Tapos hinalikan niya ako, isang mainit na halik na iniwan akong di makapaniwala at nahihilo. Hindi ko maunawaan ito, 5 taon na tayong magkasama at ganito pa rin siya katindi. Ano bang nangyayari sa mga relasyon na humihina sa paglipas ng panahon? Isang kalokohan, lalo na ngayon, nakauwi siya mula sa isang business trip. Sino man na nakakaalam ay iisipin na nawala siya ng 1 linggo, ang mga hindi nakakaalam ay maaaring isipin na 1 taon. Sino ba ang may mas enerhiya, siya o ako? Sinisedos niya akong mabuti. Tawagin mo akong hubby, malambing nitong bulong. Pinaikit ko ang aking mga mata, ang mga luha ay nananatili sa aking mga pilikmata, ang aking pananaw ay malabo, "Call me hubby please." Muling nitong pakiusap, ang mga mata niya ay lumalim, "Baby, sabihin mo ulit, 1 beses pa pakiusap." Pakiramdam ko ay napaka-unfair, madali akong mapaamo ng lalaking ito, asawa, UHGG, anong kalokohan ito, nangako siyang palalayain ako makalipas ang 5 taon. Ang pangalan ko ay Dayan, at ako ay lihim na kasintahan ni Diego. Sa totoo lang, ang lihim ay isang munting kasinungalingan sapagkat alam na ng lahat ng mga kaibigan niya kung sino ako. Labis pa nga nilang ginagalang at tinatawag akong hipag, kapag nakikita nila ako. Sinubukan kong maraming beses na ipatigil ito, "Huwag niyo akong tawagin na ganyan." Pero hindi sila nakikinig. Ito ang aming hipag at iyon na yon. Naging ugali na nila ito, tiyak na magkakaroon ng problema. Tama na, higit sa 6 na buwan na ang nakalipas, isa sa mga kaibigan ni Diego mula pagkabata ay nabanggit ako sa isang pagtitipon ng pamilya. Kaya nalaman ng mga magulang niya ang tungkol sa akin. Dinala ako ni Diego upang harapin ang mga ito. Sa aking gulat, napakabait ng kanyang mga magulang. Hindi nila ako pinahirapan, ang kanyang ina ay nagbigay pa sa akin ng bracelet at iginiit na isuot ito. Sinabi sa akin na maaaring maging pasaway si Diego at hiniling na maging matyaga ako sa kanya. Ang hindi nila alam ay binayaran na ng kanyang anak ang aking pasensya. Nagbibigay si Diego sa akin ng 30,000 bawat buwan kasama ang mga bonus tuwing holiday at mga reward sa katapusan ng taon. Madaling umabot ako sa 6 digits sa loob ng 1 taon. Sa isang boss na napaka-generous, sino ang hindi magiging matiisin, at hindi lang siya basta isang boss, inaalagaan niya ang pisikal at emosyonal na kapakanan ng kanyang mga empleyado. Halimbawa, nang makauwi kami, hinalikan niya ang aking leeg at dahan-daang nagtanong, "Ano ang sinabi ng mama ko sa iyo, baby? Maayos lang ba kayong dalawa?" Sumagot ako ng may katotohanan. "Okay naman, actually mabait at maayos ang pakikitungo nila sa akin." Nakita ko na maayos siyang nakahinga ng maluwag. Ayos lang iyon, madalas ko ba silang makikita sa hinaharap? Tanong ko, kung ganoon, kailangan kong malaman ang mga gusto ng kanyang pamilya. Sa wakas, ako ay magiging isang mahusay na empleyado. Tinawag ako ni Diego sa hapagkainan, bibisita sila tuwing holiday,
Pero hindi tayo makikitira sa kanila. Ang pagkakaroon ng mga nakatatanda sa paligid ay magiging hindi maginhawa. Totoo, maaari ngang maging hindi maginhawa. Tumingin ako sa kanyang magulong buhok at tahimik na nag-isip sa sarili. Sa oras na magising ako, tanghalian na, pagkatapos kong maligo, sinimulan kong ayusin ang apartment. Tinawag niya ako para sa tanghalian matapos magluto. Pero abala ako sa pag-aayos ng tambak ng mga walang kwentang bagay na itatapon. Plano kong dalhin ang basura sa ibaba mamaya. Nang itapon ko ang isang pangit na ceramic na manika sa trash bag, bigla na lang niyakap ako ni Diego mula sa likod. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Itinatapon ang basura, sagot ko. Kinuha niya ang manika mula sa aking kamay, mayroon sila pareho nito, isang batang lalaki at isang batang babae, parehong napakapangit. Ginawa namin sila 4 na taon na ang nakalipas sa isang biyahe. Mula noon, nakaupo sila sa nightstand. Kinamuhian ko kung gaano sila kapangit at gusto ko silang itapon pero iginiit ni Diego na panatilihin sila sa tabi ng lahat para makita ng lahat. Itinapon ko ang manika ng batang lalaki, yung ginawa ko. Bahagya niyang kinagat ang aking leeg. Baby, hindi ito basura. Nanatili akong walang reaksyon. Umubo siya. Kung hindi mo talaga gusto ang mga ito, ilagay mo na lang sila sa tabi, huwag mo silang itapon. Kinuha niya ang ceramic na manika mula sa trash bag at sinimulang hukayin ang lahat ng ibang itinatapon ko. Huwag mong itapon ang mga felted muol, huwag mo ding itapon ang manika, ayokong itapon mo ang mga remembrance nating ta. Binubulong nito habang inaalis niya isa-isa ang mga item. Sa huli, halos wala nang laman ang garbage bag ko. Kakaunti na lamang ang natirang piraso ng mga papel na ibabasura. Nagtataka ako, napakaraming oras na inilalaan ko sa pag-organisa ng basura at binawi niya ang lahat ng aking pagsisikap. Lahat ay ibinalik sa orihinal na lugar nito. Tapos, kinarga ako ni Diego sa kanyang mga bisig. Lalamag na ang hapunan. Maghapunan muna tayo, baby. Dahil nagbook ako ng flight para sa umaga pagkatapos ng bukas. 2 araw na lang ang natitira. Una, pinlano kong linisin ang aking mga gamit upang makaalis ng walang bakas. Pero hindi ako pinayagan ni Diego na magtapon ng kahit ano. Yumuko ako, nakakaramdam ng panghihina. Nasaktan ba kita kagabi? Tanong ni Diego habang inaalalayan akong umupo sa kanyang kandungan. Ang gwapo-gwapo niya, kahit sa panahon ng pagkain, hindi ko na kayang tiisin ito. Bakit nanghihina ang baby ko ngayon? Tanong niya. Hindi ako nanghihina. Tinuwid ko siya. Tumango siya, abala sa iniisip, hindi nanghihina, baby, open your mouth, say ah. Pinakain niya ako ng piraso ng sweet and sour pork. Paborito ko ito, ang maasim at matamis na lasa ay kumalat sa aking dila. Masarap, magaling talagang magluto si Diego, hindi ko na madadagdagan ang sweet and sour pork na ito. Pinili kong kumain ng kaunti pa ngayon, umalis ako mula sa kanyang kandungan at umupo sa bakanteng upuan sa tabi niya. Nakapangalumbaba siya habang pinapanood ako, nakita niya na kumakain ako ng maayos. Hinaplos niya ang aking buhok, ang ganda-ganda mo Dayan. Kumain ka ng mahinahon, kung gusto mo pa, gagawin ito ng iyong asawa anumang oras. Umiwas ako sa aking mga kutsara at tinidor at umiling. Hindi ko na ito matitikman muli, ang sikat ng araw ngayon ay kamangha-mangha. Mainit at gininto ang mga sinag ang buumaha sa silid, kahit na pinapainit ang lamig ng hangin mula sa hilaga. Nakahiga ako sa kandungan ni Diego, naglalaro ng isang laro. Nagsusuot siya ng salamin at nagbabasa ng libro. Nang matapos ang aking laro, nagsimula akong makialam sa gininto ang kadena na nakasabit sa kanyang leeg. Tumingin siya sa akin paibaba at nagtagpo ang aming tingin. Binili ko ang mga salaming iyon para sa kanya, wala silang race eta, para lamang sa pamporma. Angkop na angkop ito kay Diego, kapag suot niya ito, para siyang isang mapanlinlang na Ginoo. Lalo na ngayon, sa paraan ng pagtingin niya sa akin na may catamaran. Sobrang gwapo, kinagat ko ang aking pang-ibabang labi ng mariin. Ang kanyang atensyon ay hindi umiwalay mula sa kanyang libro. Tumugon siya ng walang anuman, hindi siya tumitingin sa akin. Hinayla ko ng bahagya ang kanyang manggas, walang tugon. Mas interesado ba siya sa kanyang libro kaysa sa akin? Nainis ako. Naging mausisa din. Iniunat ko ang aking malikot na kamay at napanguso. Mahal kong Diego, hindi mo ba bibigyan ng pansin si Dayan? Ang kanyang tingin ay tumiim at itinapon ako sa sofa. Ang libro ay tumama sa aking mukha,
Napapikit ako ng mariin. Ngayon, ito ay hindi dapat mangyari. Gusto kong magprotesta, ngunit hindi niya ako pinapakinggan, yumuko siya. Ang boses ay mababa. Ano ang gusto ng baby Dayan na gawin ko? Sa gitna ng gabi. Nagising ako sa tunog ng alarm, masigla ko itong inabot para patayin. Ngunit bago ko magawa, tumigil ito, isang pares ng mainit na kamay ang tumakip sa aking mga tainga. Bumulong si Diego ng mahinahon, matulog ka na, baby, ako na bahala dito. Sinong nagset ng alarm sa Hayten gabi para gisingin ang kanilang sarili araw-araw? Nagsalita siya ng may inis, sobrang antok ko para sumagot, halos hindi ko siya narinig na nagsabi, ikaw ay isang pasaway baby, isa na lang na araw, isa na lang para sa ano, hindi ko alam, nakahilig akong natulog muli, isa na lang na araw bago ako umalis, sa huling araw, nagising ako sa hindi karaniwang maaga. Nakaugalian ni Diego ang mag-workout sa umaga, nakapajama pa ako, naglakad ako papuntang gym. Nagbubuhat siya ng weights, nakita niya ako, tumaas ang kilay niya. Baby, bakit ka nagising ng maaga ngayon? Nilapitan ko siya. Gusto kitang samahan, di ba gusto mo akong makasama? Nakaakbay siya sa akin, paano mo gustong samahan ako? Tumingin ako ng inosente, paano kung mag-push-ups kasama mo? Nag-umpisa na siyang mag-push up, para sa bawat tapos niya, may reward akong halik sa kanya. Pero di nagtagal, medyo naging wala sa ayos ang mga bagay. Nag-order kami ng agahan at lunch na, sa dinner tinupak si Diego na paglutuin ako. Pinilit niya akong magluto, nagkakagulo ako sa kitchen, ang hirap maghugas ng gulay, wala akong choice kundi hingin ang tulong ng isa pang tao sa loob ng kwarto. Sabi niya, di siya tutulong ng walang bayad at humiling ng advance payment, natagalan ang bayad, gutom na ako, parang humihigpit na ang tiyan ko at di pa rin siya tapos, sumuko na ako, Diego, gutom na ako, kinuha niya ang phone niya, hinalikan ako at sinabing, sandali, mag-o-order ako ng takeout. Nang gabing iyon, di ko narinig ang alarm ng hating gabi, nandoon pa rin ako sa kitchen. Ang flight namin ay 10 AM at alas 7:30, gumising ako mula sa kama, ang mga binti ko ay masakit. Buti na lang wala na si Diego, sa nightstand, nakita ko ang sulat. Babe, kailangang umalis ako para sa isang bagay, babalik ako bandang alas 10:30. Kung nagising ka ng maaga, huwag kalimutang mag-agahan, normal na natutulog kami ng lampas 1 AM, di ako gising bago mag alas 11, pero iniwanan pa rin ako ng sulat. Noong una kaming nag-date, di kami nag-live-in na magkasama, laging nasa hotel kami. Isang umaga, nagising ako ng maaga at lumabas siya para sa isang di inaasahang bagay, walang mensahe, walang notification, umupo ako sa kama, niyayakap ang mga tuhod ko na nakatingin sa kawalan. Umugang ang tiyan ko, medyo tahimik. Pagkalipas ng kalahating oras, bumalik siya. Nandoon pa rin ako sa parehong posisyon. Dahan-dahan niya akong niyakap. Dayan, anong problema? Inangat ko ang ulo ko. Nakatakip ang kanyang mukha sa nalilipat na liwanag at anino. Akala ko di mo na ako gusto. Iniwan mo na ako. Sabi ko. Mula noon, lagi na siyang nag-iiwan ng sulat sa akin. Nangyari yun hanggang sa ngayon, sinuri ko ang phone ko at kinumpirma ang petsa. December 21, 2020, 5 taon na ang nakalipas simula nang kami ay naging magkasintahan. 5 taon, tapos na ito, bumangon ako sa kama, ang baywang at mga binti ko ay masakit pa rin. Ang basura, naipak ko noong huli, di ko na ito maitatapon. Sabi niya, basta hayaan ko na nandoon ito sa bahay niya, sa kanya na yun. Konti na lang ang natira sa gamit ko, nagpack ako ng ilang damit sa 24 na inch na malita. Kinuha ang ID ko at sinilip ang paligid ng bahay. 5 taon ko itong tinitirhan, bawat sulok ng lugar na ito, puno ng mga alaala namin. Binaliktad ko ang sulat niya at isinusulat ang pamamaalam ko sa likod ng papel. Diego, pag nabasa mo ang sulat na ito, matatapos na ang kontrata natin. Hangad ko para sa iyo ang isang masayang kasal, dinaganan ko ang sulat gamit ang isang baso para di ito makawala sa hangin. Binuksan ko ang Grab app, isinet ko ang destinasyon sa airport. Habang hinihila ang malita ko, isinara ko ang pinto sa likod ko sa huling pagkakataon. Habang naghihintay sa flight ko, nag-message ako sa personal assistant ni Diego. Ay transfer mo na sa akin ang pera, Miss Dayan, magkano ang kailangan mo? Sumagot ako,
5 million, agad itong ipinangako. Sa bank account ko, lumitaw ang deposito ng 5 million. Nakatitig ako sa mga zero sa balanse, huminga ng malalim. Si Diego, na dati maasikaso at mapagmahal, ngayon naging kultura ng mga numero sa bank account ko. Walang sino man ang muling tatawag sa akin na, baby. Pero okay lang, sa 5 million, makakapag-hire ako ng maraming tao para tawagin akong, baby, 24/7. Hindi na na-delay ang flight at umalis ito sa tamang oras. Binura ko lahat ng koneksyon sa mga tao na may kaugnayan kay Diego, inilipat ang tingin sa bintana, tinitingnan ang mga ulap at ang syudad na unti-unting nawawala sa likod. Huminga ako ng malalim, sabi ko sa sarili ko, may nagsabi sa akin noon, Dayan, kailangan mong maging masaya, kailangan kong maging masaya, di ba? Umabot ang eroplano sa turbulence ilang ulit dahil sa hangin, nang lamandang ako, sobrang pangit ng pakiramdam ko. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, nagpa siya akong pumunta sa ospital. Ang motion sickness ay sobrang tindi at di ko mapigil ang makaramdam ng pagkahilo, di ko alam kung ano na ang nangyayari. Bago pa ako mahimasmasan, inaayos na ng doktor sa harap ko ang salamin niya at sinabi, normal lang ang pagkahilo at pagsusuka sa maagang pagbubuntis. Pwede kang uminom ng vitamin B6 para makatulong. Nagtaka ako. Ano? Abala na ang doktor sa susunod na pasyente. Sabi niya nang walang pakialam, ayos ka lang. Next, habang bumababa ang tingin ko, nilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko. Parang kasing flat lang ito gaya ng dati. Hindi pa rin ako makapaniwala habang papalabas sa kwarto ng doktor, nagdesisyon akong umuwi. Pero hindi sa New York. Nandoon si Diego. Sa halip, pumili ako ng tourist-friendly na syudad na may magagandang medical facilities at nag-book ng flight. Ang malita na kakabukas ko lang ay nakuha ko muli habang pauwi ako. Pakiramdam ko ay, talunan ako. Kumpleto ang round trip at abala ang buong araw. Nang bumagsak ako sa hotel bed, nagdesisyon akong magpahinga ng isang araw bago pumunta sa ospital para sa full check-up. Pakiramdam ko, ay kampante na ako, ng gabing iyon, na naginip ako ng isang napakyut na bata na sumasalubong sa akin. Masigla siyang tumawag, Mommy, Mommy, mahal na mahal kita. Tinakbo niya ako at nagulungan ako ng maliit at malambot na saya. Bumulong ako, Baby, ikaw na ba ang baby ko? Naiiyak kong tanong, Yes Mommy, I love you. Pagkagising ko, umaga na, hinawakan ko ang sulok ng mata ko. Basa, napagtanto kong umiiyak pala ako, kapag masama ang pakiramdam, ang manatili sa loob ay lalo pang nagpapalala. Bigla akong pumili ng tourist spot at lumabas, sa daan, tinikman ko ang iba't ibang pagkain at inumin, kahit nalabag sa dietary restrictions. Nang masyado na akong busog, huminto ako sa isang restaurant sa tabi ng lawa para magpahinga. Ang upuan ko ay malapit sa bintana, bihira ang snowy day na ito sa Southern City. Ang mga snowflake ay bumabagsak sa lawa at natutunaw kaagad. Kahit off-season, puno ng tao ang tourist spot, abala sa mga tao. Mukhang maganda itong tirahan. Habang sinisip-sip ko ang juice ko, tinignan ko ang mga lokal na real estate at cost of living data. Ay, hindi pala basta-basta ang buhay dito, mukhang magugulo ang savings ko. Ang pagbili ng disenteng bahay sa magandang neighborhood ay kakainin ng halos lahat ng pera ko. May buhay pa akong dapat ipagpatuloy at hindi naman ako ganun kahigpit. Napasandal ako sa upuan ko, forget it, pipili na lang ako ng ibang syudad. Di ko maiwasang isipin ang marangyang penthouse ni Diego sa New York. Basta ipinagbibili ako, hindi pa sigurado kung makakakuha man lang ng down payment para sa ganong lugar. Peste, mga mayayaman, naiinis ako, nagdesisyon akong hindi gamitin ang discount sa pagkain ko. Tumingin sa akin ang waiter na nagtataka, sigurado ka bang ayaw mong gamitin ang 10% Christmas special discount? Tumango ako ng matatag, kargahan mo ako ng full price. Ang waiter, halatang naguguluhan sa kabobohan ko, nagbigay sa akin ng tingin na parang ako ay tanga. Pagkatapos magbayad, tiningnan ko ang expense notification at ang balanse na still comfortable na nasa bank account ko. Dapat ay masaya ako, masaya ba ako ngayon? Sa tingin ko oo. Pero may naguguluhan pa rin, di ako sigurado kung ano ang gusto kong gawin. Parang lahat ay tama pero parang lahat ay mali. Binuksan ko ang photo gallery ko at nag-scroll pababa.
Ang mga lumang larawan ay nailipat na sa napakaraming phone na ang kalidad ay malabo, na ibalik at nalabo muli. Pero di ko maitatago ang ngiti sa mukha ko. Habang nagpo-pose ako para sa camera, gumagawa ng peace sign gamit ang mga daliri ko. Napaka-radiant ko. Parang na-transport ako pabalik sa araw na iyon, 10 taon na ang nakararaan. Excited na nagbuka ng unang phone ko, sumigaw ako. Bilasan mo at kunan mo na ako ng picture. Siguraduhin mong mukhang maganda ako kahit mula sa malayo. May naghawak ng phone na umubo at sumagot. Walang magawa, Dayan, umayos ka na at kukuhanan na kita, ang sama, di ba? Dapat sana nag-selfie sila kasama ako. Bumili ako ng napakaraming bagay, pagkain, laruan, at iba pang trinkets at dinala ang mga ito pabalik sa hotel. Pinagsama-sama ko ang mga ito sa mesa. Pero hindi magandang solusyon ang manatili sa hotel ng matagal. Kailangan ko ng tahanan para mailagay ang mga gamit ko. Unti-unting nag-isip kung saang syudad ako dapat manirahan. Kinuha ko ang pajamas ko at nag-shower. Ang tubig mula sa showerhead ay dumadaloy, mainit at nakaka-relax. Habang napupuno ng steam ang banyo, naglakbay ang isip ko. Timog, Hilaga, malaking syudad, maliit na bayan, postal. Sa loob ng bansa, pagkatapos ng isang pangkalahatang balangkas ng mga kondisyon, casually kong sinuot ang bathrobe towel. Pinatuyo ang buhok ko at lumabas mula sa banyo, bigla akong nakaramdam na may kakaiba. Bago ako maligo, naka-on ang mga ilaw sa kwarto, bakit naka-off na ngayon? Gamit ang liwanag mula sa banyo, napansin ko ang malita ko na iniwan ko sa isang sulok. Ngayon, maayos na itong nakatayo sa tabi ng pader, parang inayos ng isang tao na may obsessive-compulsive tendencies. Perfect na nakaalay ng bawat isa sa 4 na gulong. Nag-alarm ang isip ko nang mabilis akong bumalik sa banyo. Pero huli na, may kamay na humawak sa baywang ko mula sa likuran. Nanigas ang buong katawan ko, isang tali ang nakabalot sa mga mata ko, kinuha ang aking paningin. Isang banayad na amoy ng kahoy na pinaghalo sa mabigat na samyo ng rosas. Ang amoy ng scented body wash ay umabot sa ilong ko. Napaka-subtle ng amoy, paborito kong sandalwood, iniwan niya ako at inilagay sa gilid ng kama. Malalambot na kamay ang humawak sa mga paa ko, click. Malamig na metal ang kumabit sa ankle ko, nanlalamig ang boses ko. Diego, sa dilim, wala ni isa, ang tanging sagot ay ang banayad, malamig na haplos ng labi sa itaas ng paa ko. Perfect. Bulong ng lalaking boses, sinasalubong ng aking mga kamay ang kumot, nagtatangkang umatras. Hinailan niya ang kadena at ang tunog ng maliliit na kampana at metal na nagkakalink ay punong-puno ng katahimikan. Dayan, naiisip mo na ba ang dahilan? Galit na galit ako ngayon, kailangan mo akong pakalmayin, kung hindi, paano kung ikulong kita? Dayan, nandyan ka na sa kwarto na inihanda ko para sa'yo, di ba? Alam mo, matagal ko nang gustong gawin ito, may nakatagong kwarto sa bahay ni Diego, nandoon na ako isang beses, noong 3 buwan ng pagtira namin ng magkasama, palagi kong nararamdaman na may kakaiba sa layout ng bahay niya, parang may nawawalang kwarto. Isang araw, sa sobrang pagka-bored, nag-umpisa akong maghanap. At natagpuan ko ito, sa closet ng kwarto niya, na sobrang laki at suspiciously empty, sa konting puwersa, nagawa kong buksan ito, nag-atubili ako, hindi sigurado kung papasukin ito dahil natatakot sa posibilidad na parang isang madilim na fairy tale tulad ng Bluebeard ang mangyari sa totoong buhay. Pero sa huli, nanaig ang aking pagkausisa, pumasok ako, ang nakita ko ay malayo sa inaasahan ko, walang mga nakakatakot na crime scene, walang mga garapon ng kung anong nakakaloka. Ang kwarto ay pink at puting teen girl style na puno ng mga cute na stuffed animals. Nagulat ako na si Diego ay mahilig sa ganitong aesthetic at sinimulan kong tignan ang paligid ng kwarto. Pero hindi nagtagal, napansin ko ang isang nakakaabala. Ang mga pader at pati ang kama ay puno ng mga larawan ko. Mula sa mga normal na araw-araw na shot hanggang sa ilang mga larawan na masyadong intimate. Napakarami nila, pumintig ang puso ko, parang drum. Agad kong iniiwas ang tingin sa kama, may chain, ang dulo nito ay nakakabit sa pader. Ang chain ay makapal, sapat na kung may nakakulong dito, imposibleng makatakas, binuksan ko ang isang notebook sa desk, ang unang pahina ay nakasulat, iniisip ko kung gusto ni Dayan ang kwarto na ito, gusto kong ikulong siya dito para tanging ako na lang ang makikita niya sa habang buhay niya,
Ang pangungusap na iyon ay pinagdikit at pinalitan ng, di ko siya kayang ikulong, di niya magugustuhan, maingat kong ibinalik ang lahat sa ayos at tahimik na umalis, nagkunwaring wala akong alam. Binuksan ni Diego ang closet bago siya maligo, nakatago akong nanood at napansin ko na mas matagal siyang namalagi sa harap nito kaysa dati. Pagkatapos niyang maligo, pinaghugpong niya ang mga daliri namin at hinalikan ang mga luha na hindi ko namamalayang nag-ipon sa mga sulok ng mga mata ko. Dayan, ikaw ba ang mabait kong baby? Tanong niya. Napaiyak ako. Oo, mukhang nasiyahan siya. Kailangan mong maging mabait na baby ko palagi, okay? Kung hindi, paano? Ano, di ko na tinanong, dumating ang mga hikbi sa akin na mga pira-pirasong tunog. Habang niyayakap niya ako ng mahigpit, baby ayaw kitang pilitin. Bibigyan kita ng panahon, subukan mong mahalin ako, okay? Baby, wala kang maisip na dahilan, hayaan mo akong tulungan kang makaisip. Nakabuhaghag pa ang buhok ko, nakakita si Diego ng hairdryer at dahan-dahan itong ginamit para tuyuin ang buhok ko. Maliwanag na ang kwarto, puno ng liwanag, umupo ako sa hita niya habang pinapadaan niya ang mga daliri niya sa buhok ko. Dahan-dahan niyang minamasahe ang anit ko, nagtatakas ka ba dahil gusto mong mag-explore pero wala akong oras para sumama sa'yo? Kinagat ko ang labi ko at umiling, galit ka ba sa akin dahil sinaktan kita nung isang araw? Kaya nagdesisyon kang turuan ako ng leksyon sa pamamagitan ng pag-alis. Umiling ako ulit, dahan-daang nilinggan ni Diego ang mukha ko. Sabi niya, sana kasi dahil buntis ka, baby, pasensya na. Sobrang abala ako noong nakaraang buwan kaya hindi ako nakapunta sa doctor's appointment. Di ko alam na mangyayari ito. Noong una kaming nagumpisa, umiinom ako ng birth control pills, pero nalaman niya. Si Diego, na may malamig na ekspresyon, inagaw ang mga pills ko at pinilit akong samahan siya para mag-vasectomy. Matapos ang operasyon, dapat siyang bumalik para sa follow-up bawat 6 na buwan. Noong nakaraang buwan, nalula siya sa trabaho at pagkatapos ng 5 taon na walang aksidente, na-skip niya ang appointment. Pinatay niya ang hairdryer at inilibing ang mukha niya sa buhok ko na tuyo na ngayon. Naisip ko sanang gamitin ang bata para atali ka sa akin, pero sa pagkakataong ito, talagang aksidente ito. Binuksan ko ang bibig ko para sabihin sa kanya na di totoo ito. Hindi ko alam na buntis ako nang umalis ako, pero pinindot ni Diego ang hinlalaki niya sa mga labi ko. Dayan, mas mabuti pang tanggapin mo ang dahilan na ito. Huwag mo akong pasamain, nagsalita ako sa isang mahinang boses, hindi na tayo magkasama, hiwalay na tayo. Ako na lang ang bahala sa bata, inangat niya ang baba ko, may ngiti na naglalaro sa mga labi niya. Maging mabait ka baby, hinalikan ako ni Diego sa pisngi. Stay with me at pananagutan ko ang anak natin, ang kwarto ay madilim na nakapatay ang ilaw, pitch black na hindi makikita ang kahit ano. Hindi ako makatulog, titig na titig ako sa kaunting liwanag ng buwan na dumadaan sa bisa ng kurtina. Umabot ito sa sahig, bumubuo ng isang mahahabang strip na mula sa bintana hanggang sa gilid ng kama. Inabot ko ang kamay ko, hinahanap ang liwanag ng buwan. Pero di mo mahuhuli ang liwanag ng buwan, dumulas ito sa mga daliri ko, malamig at mabilis, katulad ng malamig na taglamig sa labas ng bintana. Ano ba ang gagawin kong sunod? Magstay na lang ba ako sa tabi ni Diego magpakailanman? Inikot ko ang likod ko sa kanya, hinahayaan ang isip ko na maging blanko. Baka hindi naman masama yun, naputol ang mga iniisip ko nang may init na humaplos sa palad ko. Napareact ako sa realidad, si Diego pala ang humawak sa kamay ko. Mas mataas ang temperature niya kaysa sa akin at ang init ay umaabot sa akin sa mga alon. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa baywang ko, nakadantay na parang pinoprotektahan ang tiyan ko. Baby, huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo. Ang boses niya ay mababa at mahinang tunog. Pero tandaan, ito na ang tanging pamilya mo, ang dugong ito ay konektado sa iyo at sa akin. Nilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko, napakaliit nito, walang galaw, parang wala pang buhay. Ang mga medical bills ng kapatid mo ay ayos na, huwag mo nang ulitin to. Nabigla ako, bumaba ang tingin ko, ano ang gusto mo mula sa akin? Tanong ko, bumalik ka sa klase at mag-focus sa studies mo. Papalapit na ang finals, huwag kang bumagsak, sagot niya. Nagpalitan kami ng contact information. Kapag kumontak siya,
Laging tungkol sa Lunes at mga bagay, tinatanong kung nag-lunch na ako o kung kumusta ang studies ko. Minsan, nagpadala siya ng mga random na photos na may caption tulad ng, parang tuta ang mga ulap ngayon. Sinagot ko ang bawat mensahe ng detalyado. Hindi ko alam kung sino talaga siya, basta ang alam ko, na talagang nailigtas ang medical expenses ng kapatid ko kasama ang mga tens of thousands na utang ko. Ginugol ko ang mga araw ko na naglilipat-lipat sa ospital at paaralan, nagpre-prepare para sa finals habang bumibisita sa kapatid ko. Nagmamadali akong umalis papunta sa part-time job ko. Sa daan palabas ng campus, aksidente kong nabangga ang isang tao at nadapa. Inabot ako ng tao para tulungan at halos hindi ako nakapag-sorry. Pasensya na. Tanong ng lalaking tumulong sa akin, saan ka pupunta? Nakita ko siya minsan lang pero alam kong hindi ko siya makakalimutan sa buong buhay ko. Tumingala ako sa kanya at sabi, pupunta ako sa part-time job. Tumango siya ng may pag-iisip, kakatapos ko lang din sa exams. May free time ako ngayon, student din ba siya sa school namin? Gusto ba niyang makasama ako, naiintindihan ang mga priorities, kinuha ko ang phone ko para kanselahin ang shift ko. Pero hinawakan niya ako sa kamay at dinala ako palabas ng campus. Malaki at mainit ang mga kamay niya, nakabalot ng buo sa akin. Yun ang unang pagkakataon na naghawak kami ng kamay. Tanong niya, asan ang location, sasama ako sa'yo, ginugol namin ang buong hapon sa pamimigay ng flyers. Si Diego, na kayang bayaran ng malaki kong utang walang kahirap-hirap, ay galing sa mayamang pamilya. Ang ganitong klase ng labor-intensive work, siguro, ay hindi pa niya nagagawa. Pero, matiisin siyang tumulong sa akin na ipamigay ang kalahating flyers. Nang matapos kami, binilhan niya ako ng isang tasa ng milk tea, sobrang tamis, bakit hindi ka nalang magtuturo? Tanong niya, hindi ko kayang gawin yun ngayon. Sagot ko, napabuntong hininga siya, seryoso ka ba talagang kulang at nangangailangan sa pera? Tumango ako, matapos niyang bayaran ang medical bills ng kapatid ko, wala na akong ibang gagastusin. Pero takot pa rin ako, takot sa mas maraming hindi inaasahang pangyayari. Dahan-dahan niya akong kinabig sa buhok, ibibigay ko sa iyo ang pera. Huwag mong pagurin ang sarili mo ng ganyan, ano mangyayari kung maho-hospital ka pa bago makalabas ang kapatid mo? Nakakatanggap ako ng $10,000 mula sa kanya. Mahigpit kong niyayakap ang phone ko at walang sinabi. Noon, hindi ko pa alam ang pangalan niya, ang pangalan niya ay Diego. Sikat siya sa school, senior siya na may magandang background at strike. Nakapag-host na siya ng ilang campus events, ang universidad namin ay sobrang laki kaya madalang akong makaalam ng balita na ganito. Nalaman ko ang pangalan niya 2 buwan matapos ang exams namin, nananatili ako sa campus at pumunta siya para hanapin ako, isa sa mga kaklase niya ang nakita siya at casually tinanong, Diego, hindi ka pa umuuwi, nakakasama mo ba ang girlfriend mo? Sumagot siya ng casual, habang mahigpit na hawak-hawak ang kamay ko, oo, nandyan siya sa campus. Araw, naglibot kami sa food market, naglakad-lakad sa mga kalye at nagpunta sa sinehan. Sinasadya kong pinili ang showtime na matatapos bago ang curfew ng campus. Samandal ako sa balikat niya sa kalagitnaan ng pelikula at nagpapanggap na natutulog. Batay sa alam ko tungkol sa kanya, di niya ako gisingin. Pero noong araw na iyon, dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ko. Dayan, gising ka na. Di tayo makakabalik sa campus sa oras. Habang nanginginig pa ako sa antok, niyakap ko ang leeg niya. Sobrang pagod ka ba? Sa sasakyan ka na matulog okay? Maging mabait ka, pinatagal ko ito hanggat maaari hanggang sa hindi na ako nakabalik sa campus sa tamang oras. Dahil hindi ako makapasok, hiningi ko sa kanya na dalhin ako sa hotel. Si Diego ay napaka-observant na tao, alam niya kung ano ang iniisip ko. Tinitigan niya ako ng matagal, di mo na kailangang gawin to, sabi niya. Nakakapit ako sa braso niya, nagkunwari akong hindi ko alam. Kung di mo ako dadalhin sa hotel, inaasahan mo bang matutulog ako sa kalye? Diego, huwag kang maging ganon kawalang puso, nang gabing iyon, ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Baka ayaw niya, pero gusto kong ibigay ito, wala na akong ibang maya-alok. Wala nang ibang daan na pwedeng tahakin, mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak, at siya ay tumugon ng may pagmamalambing at pighati. Hinalikan niya ako, kung takot ka, bakit mo ito ginagawa?
Hindi ako sumagot, umiiyak na lang ako, nang buhatin niya ako papuntang shower, sumandal ako sa dibdib niya. Diego, hayaan mong makasama kita ng 5 taon, okay, kung ayaw mo sa akin, aalis ako anumang oras. Huminto siya sa gitna ng hakbang, mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Di ba sapat na yun? Sa isang mahina at magaspang na boses, sumagot siya, okay. Si Diego ay napakamabuting tao, ang kondisyon ng kapatid ko ay unti-unting lumalala araw-araw. Kahit ang mga konsultasyon sa mga espesyalista ay hindi na kayang iligtas siya. Mahina niyang hinawakan ang kamay ko at tinanong, saan nagmula ang pera para sa aking paggamot, ibinigay ng boyfriend ko. Sabi ko, nang dumating si Diego para bisitahin siya, hiningi ng kapatid ko na lumabas ako ng kwarto. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila, ang alam ko lang ay nang tinawag niya akong bumalik, sinabi ng kapatid ko sa akin, Dayan, wala sa atin ang gustong makita kang nabubuhay sa ganitong paraan. Isipin mo na lang ang sarili mo at maging masaya ka ng konti. Tanging sa ganun lang ako makakapag-relax, knowing na okay ka. Hindi ko mapigil ang umiiyak, ang kamatayan ay hindi umatras sa harap ng luha. Ang luha ay ang pinakawalang silbi na bagay sa mundo. Nandyan si Diego sa tabi ko habang inaasikaso ko ang mga arrangements para sa libing ng kapatid ko. Pagkatapos noon, parang walang buhay sa akin, parang isang empty shell na lang ako na hindi alam kung saan pupunta. Hawak-hawak ni Diego ang kamay ko habang inilalagay namin ang isang bouquet ng hyacinth sa kanyang libingan, isang simbolo ng walang katapusang alaala. Tinatanong ako ni Diego kung bakit ako tumakbo, hindi ko alam, baka kasi deserve niya ang isang tao na nagmamahal sa kanya, pero hindi ko siya mahal, sobrang hindi ito patas. Nang magising ako, nasa mga bisig niya na naman ako. Ang ulo ko ay nakasalalay sa braso niya at mahigpit niya akong niyayakap. Nakatulog pa siya pero instinctively hinalikan niya ang noo ko. Good morning, baby, bulong niya. Baka naman may inaalala siyang bagay mula sa nakaraan. Bigla akong nakaramdam na parang may iyak. Mahigpit kong ibinaba ang mukha ko sa dibdib niya para makaiwas sa emosyon ko. Niyakap niya ako ng mahigpit, baby, matagal ka nang hindi umiiyak. Dayan, sabi niya, dati-dati umiiyak ka kapag may nangyayaring masama kaya't magsisimula na ang luha mo. Natawa ako sa sinabi niya, nagpatawa siya sa akin ng maraming beses. Sobra na nga na nawalan na ako ng bilang, parang may kakaibang obsession siya na pahiyakan ako. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang mga luha ko. Nagsalita ako, gusto mo talagang makita akong umiiyak. Ang sama mo, pinunasan niya ang mga luha ko, mula ngayon, umiyak ka lang para sa akin. Okay, dama po ang luha ko sa kanyang shirt at nilinis niya ang mukha ko. Ayan, baby. Huwag ka nang umiyak, umubo ako at nagtanong, sa tingin mo BQ ay hindi ito patas. Anong hindi patas? Kinagat ko ang labi ko, hindi kita mahal. Inangat niya ang baba ko, pinasalubong ako sa tingin niya. At wala ka ring mahal na iba, kung pareho ng lahat, bakit hindi mo ako piliin? Baby, perpekto tayo para sa isa't isa sa lahat ng paraan, idiniin niya ang mga salitang yun at lalo akong nag-init, mukhang talagang magandang match, nag-atubili ako saglit, mabait kang tao, ayaw kitang pigilan, magpakasal ka sa akin, sabi ni Diego, kapag nagpakasal tayo, hindi kita pipigilan, mahigpit niyang inilagay ang kamay niya sa tiyan ko, paano kung ilabas natin ang munting ito sa mundo, mahal ko kayong dalawa. Nang bumalik kami sa New York, dinala ako ni Diego sa hospital para sa follow-up. Normal ang resulta, ngumuso siya, buntis ang asawa ko, ipinaliwanag ng doktor. Walang contraceptive method na 100% effective, hinayla ko ang manggas ni Diego. Huwag naman gawing mahirap para sa doktor, kahit may 99.9% na success rate, nariyan pa rin ang 0.1% na posibilidad. Baka ito na ang tadhana, naalala ko ang cute na munting bundle mula sa panaginip ko. Baka yun na ang anak ko, ang magbuntis ng walang kasal, hindi ideal. Ikinatwiran ni Diego ang proposal, engagement, at kasal at mabilis na kinuha ang marriage license. Hawak ang marriage certificate, parang nakakaloka, hindi ko may process kung paano ako nakapag-asawa. Si Diego ay sobrang saya at agad na nag-post sa social media. Lahat ay bumati sa amin, may iba pang nagtanong kung bakit hindi sila in-invited sa kasal at kung paano kami nagpakasal agad.
Nagpaplano pa kami ng kasal, kinuha muna namin ang license kasi natatakot ako na baka tumakas ang asawa ko. Napuno ng tawanan ang comment section, nakatitig ako sa mga masayang komento, nawala ako sa mga iniisip. Parang lahat ay natural na inaasahan na magpapakasal kami. Wala ni isa man ang nag-isip na bigla ang lahat. Hindi nagtagal, nagpadala ng generous cash gift ang mama ni Diego. Samantalang si Diego ay tumatawag. Sa kabilang linya, tuloy-tuloy ang chika ng mama niya. Hindi ba't nagplano kang mag-propose? Paano kayong dalawa? Bakit ninyo ito pinabilis at dumiretso sa license? Makinig ka, anak, dahil nakuha mo na ang license, hindi ibig sabihin ay pwede mo nang talikuran ang mga formalidad. Mahalaga ang mga ganitong bagay para sa mga babae. Pwede mong i-skip ang engagement pero ang kasal ay kailangan. Nagpahinga si Diego sa lap ko at ipinaliwanag, si Dayan ay nagkaroon ng unplanned pregnancy. Mas matagal pa ang paghihintay pagkatapos ng kasal. May isang saglit na katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay may maririnig na boses na bumaba. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo, ginawa niyo ba ito ng sadya? Huwag gamitin ang bata para ikulong siya, hindi yun tama. Nandoon ako mismo, naririnig ang lahat ng malinaw. Si Diego ay kumamo sa noo niya, talagang aksidente lang ito. Mukha ba akong tao na gagawa ng ganun kasama ng hindi tama? Katahimikan, tapos ay may isang salita, oo, halata ang pagkabigla ni Diego at ibinaba ang telepono, inilibing niya ang kanyang ulo sa tiyan ko, baby, sinermonan ako, kailangan mo akong eye comfort, paano kita iko-comfort, tanong ko, baby, halikan mo ako, sabi niya, kinuha ang kamay ko, yumuko ako para bigyan siya ng magaan na halik sa noo, hindi sapat, sabi niya habang itinatagilid ang ulo niya, ituloy mo pa, nang ako'y naguluhan. Paano siya naging ganun ka walang hiya, sapat na yan. Nahalikan na kita, sapat na yun, hindi yun katanggap-tanggap. Gawin mo ulit, halikan mo ako, nagpipilit siya, ayaw nang bumitaw tila ayaw niyang bumangon. Wala na akong choice, muling umusag ako palapit, sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang likod ng ulo ko, ang nagsimula sa pagkakaupo ko sa kanyang lap ay parang nagbago na at nakaupo na ako sa kanya, hawak-hawak ko ang shirt niya habang napapaluha ang mga mata ko sa tindi ng emosyon, parang gusto niya akong malunod sa passion niya. Sa labas, malakas ang pagbagsak ng snow, nagpapakita ng puting blanket sa mundo, para bang nagsasama ang lupa at langit sa dagat ng pilak. Sa ikatlong buwan ng pagbubuntis ko, humupa na ang mga sintomas, dinala ako ni Diego sa isang resort para sa isang getaway, tagsibol na at ang mga hardin ay puno ng bulaklak, puti, kulay rosas, at pulang mga bulaklak ang pumuno sa hangin ng makulay na mga tanawin. Isang umaga, nagising ako ng maaga at naisip na wala si Diego sa tabi ko. May kaunting gulo sa courtyard, nagpadala ng mga petals na sumasayaw sa hangin. Binuksan ko ang pinto para makita ang mga daan ng bulaklak, umaabot sa abot tanaw. Sa dulo ng dagat ng bulaklak, may isang tao na naglalakad palapit sa akin. Tumigil siya sa harapan ko at lumuhad sa isang tuhod. Mula sa isang nakatagong bulsa, kumuha siya ng maliit na kahon ng singsing. Miss Dayan, sabi niya, gagawing karangalan mo bang maging asawa ko? Nagtaka ako sa ginawi nito at nagkunwari ng pagkalito. Kasal na ako. Pero parang wala siyang pakialam. Sige, magkaroon na lang tayo ng affair. Nangingiti ako sa kanyang pagsakay sa aking kalokohan. Sobrang bait niya no. Ini-extend ko ang kamay ko habang hinahayaan siyang i-slide ang singsing sa daliri ko. Ang saya ko dahil sa wakas ay magiging legal ko na siyang asawa. Sige. Pero maging maingat tayo na huwag malaman ng asawa ko, nakatawa ko pa ring sagot sa kanya. Tumawa siya at tumayo sabay biglang yakap sa akin, kinarga ako at inikat-ikot. Salamat baby, mahal kita. At dito na po nagtatapos ang nakakakilig na kwento ni Diego at Dayan. Nawa ay napakilig nila kayo sa kanilang kwento. Hanggang sa muli.